Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano? Hey, ngayon po ay araw ng Martes, December 31. No? December 31, 2024. Ako, bagong taon na. Happy New Year po sa lahat, ano? Hindi po ako nakabati ng Merry Christmas noong huli at ako'y talagang naging busy at hindi gawa ng vlog. But ngayon po, Happy New Year. Happy New Year, lalo na diyan sa atin dyan sa Pilipinas na ngayong araw na ito ay naghahanda na ng kanilang medianoche. Ano? Sana po ay sarapan yung luto ng masarap naman at mabusog tayo ngayong bagong taon. Anyway, so, kamusta po? Ah, ngayon po ay ito ang unang-una kong beses na gagawa ng vlog tungkol sa recap ng magdadaang taon, ano? Like ngayon po, i-recap natin yung 2024. Ano ba nangyari nung 2024? Right? Napakarami po ng pangyayari ngayon nitong taong ito ng 2024. At lalo na sa atin sa politika sa Pilipinas, napakadami po, ano? Lalo-lalo na diyan sa pagkakawatak-watak ng unit team na tinatawag nila, ano? Alright, so simulan natin, ano? Sometime on January, ayan po, nagkaroon po ng mga kung ano-anong, alam nyo na, mga rally-rally na ginawa ng mga Duterte. And they are voicing their anger against alam nyo na, kay Marcos, sa administrasyong Marcos. Yung po ang kanilang, itong si matandang Duterte, si Rodrigo Duterte, ay talaga naman pong sinasabi sa mga rally na meron tayong presidente adik, yang itong si Baste, ganun din, talagang tinitira ang mga Marcoses, ano? Alright, so, ano pa, diyan po nakikita natin na nung panahong yun ay talagang nalalapit na ang pagwawakas ng unit team o talagang kanila nang aaminin na talagang wasak na ang unit team, ano? Okay, ano pa? Bandang Marso, anong nangyari diyan? Nagkaroon po ng raid diyan sa Bamban Tarlac, ano? Kung saan nagsimula po ang investigasyon tungkol diyan sa Pogo, ano? Diyan kay Alice Go, ano? Tapos nasundan na yung investigasyon diyan sa Porac, ano? Nagkaroon din diyan ng malaking investigasyon ng pinakamalaking, sabi nila, isa sa pinakamalaking Pogo establishment sa bansa. Sunod sa Pogo diyan sa Cavite. Okay, so nagkaroon po talaga ng malaking news tungkol sa pagkatao ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kung saan, nabisto na ito pa lang si Alice Guo ay hindi talagang according sa mga investigasyon at saka mga ebidensya na lumabas noon sa Senado at sa House of Representatives na itong si Alice Guo ay hindi tunay na Pilipino. Ano? Kung hindi ito ay dala ng kanyang mga magulang sa Pilipinas at inilate register at ginawa siyang Pilipino. So, in that way, yung pong nung nagkaroon na ng nagkaedad na itong si Alice Guo, aba, di syempre, nagkaroon sila ng pagkakataong maka-acquire ng mga properties at uh, gumawa ng mga tinatawag nating negosyo, no, na para lamang sa Pilipino. At the worst ay tumakbo at nanalo bilang mayor
ng Bamban Tarlac. Isipin nyo na lang, isang Pilipino, isang nagpapanggap na Pilipino at na isang inchik pala, ay naging mayor ng isang bayan sa Pilipinas. Kung hindi po nakita ito, kung hindi nakita ito, maaaring baka maging congressman, ano, or baka nga maging senador pa. I don't know, maaari dahil lumalabas na siya ay natural born citizen, di ba? Hindi siya naturalized. So mga naturalized po, yan ang hindi po pwede na tumakbo. Pero yung mga natural born citizen pwede po. Sa kaso ni Alice Go, lumalabas na siya, delayed registration nga siya, pero natural born ang lumalabas. Sa mga dokumento na pinalsify nila. Okay, so hanggang sa tumakas na yan si Alice Go, hanggang nahuli na naman, nahuli pala, sa Indonesia, at ngayon po ay nakakulong na. At nahaharap na sa mga kasong patong-patong, na-dismiss siya, na-dismiss siya sa mayor, napalitan ng bagong mayor, ganun po. Ano pa? Itong si Kibuloy, Si Kibuloy, ganun din ang nangyari kay Kibuloy. Napaka-dramatic din itong pangyayari dito, Nagkaroon po ng investigasyon na sa pamumuno din ni Risa Hontiveros, sa Senado, at iniimbestigahan yung kanyang mga atrocities, yung kanyang mga alleged na kawalangyaan na ginawa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At saka alam niyo naman ito si Apollo Kibuloy, wanted dito ng FBI dito sa Amerika. Hindi na siya makabalik dito sa Amerika at nandiyan na nga siya sa Pilipinas, kaya hindi na siya makapunta dito dahil huhulihin siya. So diyan na lang siya sa Pilipinas at ang ginawa niya ay para makapulot ng pondo dito sa Amerika, ay nagpadala siya ng kung sino-sino dito sa Amerika na miyembro ng KOJC at pinag-asawa at dito nangungulimbat ng pera para i-sustain yung kanyang relihiyon, Okay? At kaya po may human trafficking diyan, tapos yung mga bata na miyembro ng KOJC ay kanyang pinaglilimos sa karsada. Okay? So, child abuse. So marami pong kaso si Apollo Kibuloy na lumabas. At nagkaroon nga po ngayon ng what we call this warrant of arrest, si Apollo Kibuloy. Ang nangyari, nagtago doon sa kanyang Kingdom of Jesus Christ compound, sa kanyang properties doon, at naging dramatic pa ang nangyari kung saan for the first time kung nabalitaan na ang mga pulis siya mismo ang water cannon. Baligtad doon ang nangyayari, So, yan, kung hindi pa nagbigay ng ultimatum, itong General Torres ba? Yun, ay hindi lalabas, Mahuhuli na kasi. So, lumabas na rin. Sumuko. At ngayon, patong-patong na rin ang kaso. Ngayong taon din pong ito, nangyari, ang lantarang paghihiwalay ni Sara Duterte at ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Nakikita po natin noong panahong, I think it was somewhere in the middle of the year, ay nagsalita po itong unang ginang, si Mrs. Marcos, si Lisa Araneta Marcos, ay nagsalita na bad shot na si Sara Duterte sa kanya. Yan po, naramdaman natin na talagang hindi na magtatagal. Hanggang sometime on July or August, sometime like, I'm not so sure the date,
ay nag-resign na po bilang Secretary Department of Education itong si Sara Duterte. Ano? At diyan na nagsimula ang lantarang pagbatikos ni Sara Duterte laban kay Marcos, ano? Sa administrasyong Marcos. Diyan na. Okay? So, sunod-sunod na po ang bagyo na dumating kay Sara Duterte. Simula nun, ano? Nagkaroon po ng investigasyon sa Kongreso, sa yung House of Representatives and sa Senado. Anong investigasyon ito? Investigasyon po ito tungkol sa paggasta niya at paggamit niya ng confidential funds, ano? Ng both Department of Education at saka Office of the Vice President. Pareho po yung may confidential fund, ano? For the first time in the history ng Pilipinas, ang Department of Education ay binigyan ng confidential fund at nagkaroon po ng investigasyon kung paano ginasta ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Ano? Alright? Lumalabas po noong 2022, itong si Sara Duterte, ginastos ang confidential fund ng Department ng Office of the Vice President ng parang 125 million pesos in 11 days. Mabigat po yun. Napakaraming pera no. Ano? Nagastusin para sa 11 araw. Ano pa? Lumabas po sa investigasyon sa Quadcom at sa Senado na namimigay ng pera ito, yung confidential funds ata ang pinamimigay ni Sara Duterte sa mga staff ng Department of Education. Ano? Naka-envelope daw. Alright? Ano pa nangyari? So, nito nang iniimbestigahan during the investigation ng Quadcom, na contempt, na cite for contempt. Itong si Sara Duterte, itong Chief of Staff ni Sara Duterte. No? Naging dramatic din si Sara Duterte dito, ano? Lumabas ang dahilan, ano? Yung kanyang mahal na Chief of Staff, ano? Ay nakulong. Kinulong sa Kongreso, sa House of Representatives. Kaya at nung dadalhin na ito, ito si Sara Duterte, nung nakulong yung kanyang Chief of Staff, sumama doon sa kulungan, ano? And then, nung kukuhanin na, di ba? Kasi ayaw umalis dito si Sara Duterte at naging sagabal ito o naging burden sa security ng House of Representatives, ay napagkasunduan ng Quadco, ng committee, on good governance, I think, na ilabas at dalhin sa Pasay City, sa Quezon City Jail o Samboring Jail, basta sa penitentiary itong Chief of Staff, Sara Duterte. Nagalit na po si Sara Duterte at nagbanta at sinabi na pinapapatay daw niya si Bongbong Marcos, Lisa Araneta at si Martin Romualdez kung sakalin siya ay mamatay. Ano? So, ibig sabihin, kung siya ay mamatay si Sara Duterte at pinatay si Sara Duterte, ay mayroon daw papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. Yan po. Kagulo-gulo na lalo, ano? Ayun, so yun po ang mga natatandaan kong nangyari. At nitong huli, ito na, nagkaroon din ng issue. Itong budget, Itong budget, General Appropriation Act na sinabiti sa opisina ng presidente.
At maraming nagreklamo tungkol dyan sa sobra daw ang korupsyon na ginawa na nakalagay diyan sa budget na yan. Inalisan ng budget ang PhilHealth, ano, ah, at masyadong pondo ng AKAP, kung ano-ano pa. Ano. At pinirmahan din ng presidente pagkatapos tanggalin ang budget na 194 billion, ano, sa General Appropriation Act. So sa halip po na 6.352 billion na isinumite sa General Appropriation Act, ang na-approve lang po ay 6.326 billion. Ano? So ibig sabihin po 194 billion ang naalis. Pero kung natatandaan po, kung mapapansin po, yung 194 billion na inalis ay galing po sa unappropriated budget. Ibig sabihin, ito po yung mga budget o ng mga inaalat kung sakali at meron pang makuhang extra pera ang gobyerno. Ano ibig sabihin? Hindi pa rin po sigurado naman itong budget na yan, yung 194 na inalis na lalabas talaga. Yun po yung unappropriated budget. Ibig sabihin, wala pa sila talagang budget at magkakaroon lang ng pera yan kung makakakita ng pera, ng excess na pera ang gobyerno. Alright? Doon po sa 194 billion na tinanggal daw ay 26.6065 billion ang inalis sa DPWH. Whatever. So, hindi pa rin po sapat. Ano? Kung yung mga budget na yan, lalo na yung budget na kanilang inallocate sa AKAP, ayan po ay ibinibigay na lang talaga sa hindi sa mga ayuda kung hindi para magkaroon ng trabaho ng mga tao. Mas magaling po sana kaysa po dyan sa mga ayuda na yan. Okay? At any rate, so yan po ang mga lumabas na mga natatandaan kong pangyayari sa 2024. Ano? Sana nitong 2025 ay akin pong hinihiling at pinapangarap na sana ay magkumanda ang buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas, at kahit saan man kayong lugar dyan sa mundo. Lalo na dyan sa Pilipinas. At sana naman po ay ang mga lumabas sa mga investigasyon ay magkaroon na ng hustisya ang mga naapi sa investigasyon ng Senado at Kongreso. At sana po ay sana ay matauhan ng ating mga tao sa gobyerno na ilagay na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino sa long term. Ibig sabihin, pangmatagalan, hindi po yung ayuda-ayuda laang na pag naibigay na ang pera, tapos na. Okay? Bigyan ng trabaho, magkaroon ng maraming investment, yun ang kanilang dapat na atupagin. Hindi yan kung paano magkakapera para sa sunod na eleksyon na may magagamit. At sana po ang mga Pilipino ay matutong pumili ng tamang leaders. Alam niyo po, lagi ko po sinasabi na ang pagbabago ay lagi pa rin naandiyan sa tamang pagpili ng mga leaders ng mga Pilipino. Okay? Hanggang dito na lang po. Happy New Year sa inyong lahat hanggang sa susunod na taon. Bye-bye!